Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English. Gamit po ang have difficulty o kaya itong has difficulty. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ako ay nahihirapan makatrabaho siya. Kapag in English po natin yan, yung ako ay, tapos yung ay nahihirapan, have difficulty. Ang gagamitin nyo po ay have para sa I o ako. Okay? Tapos itong makatrabaho siya, working with him. Okay? Yung him po dito, yan po ay siya, na kung saan ay ang tinutukoy natin ay lalaki. Okay? Pero kung ang gusto nyong gawin ay babae, her. Gagawin nyo yung her. Okay? Pero kung gusto nyo palitan ng iba, katulad ng sila, them. Okay? Ang ipagpapalit nyo po dito ay dapat mga object pronouns na tinatawag na kung saan ay lagi po natin ginagamit sa mga nakaraang video natin. Kaya tingnan nyo na lang po doon para makapagpalit po kayo ng tao. Okay? Sumunod. So, I have difficulty working with him. Yan na po yung tamang English sa ako ay nahihirapan makatrabaho siya. Sumunod itong ikaw. Subukan natin. Ikaw ay nahihirapan pakitunguhan sila. Kapag in English po yan, you have difficulty dealing with them. Okay? Have pa rin ang gagamitin nyo kapag ang ginamit nyo ay you. Okay? Sumunod, tayo o kami. Kapag in English po yan ay we. Subukan natin itong tayo. Tayo ay nahihirapan sa proyekto. Okay? Kapag English po yan, we have difficulty with the project. Okay? So, pag ang ginamit nyo ay we, have pa rin ang gagamitin nyo. Sumunod, subukan natin itong sila. Sila ay nahihirapan ipagpatuloy ito o ipagpatuloy iyon. Kapag in English po natin yan, they have difficulty pursuing it. Okay? Pag ang ginamit nyo ay sila, have pa rin ang gagamitin nyo. Okay? Tapos, subukan po natin itong siya na ang tinutukoy po natin ay lalaki. So, he ang gagamitin natin, pero pag babae, she. So, subukan natin ay he. Siya ay nahihirapan makamtan ito o makamtan iyon. Kapag in English po natin, he has difficulty achieving it. Okay po? Pag ang ginamit nyo naman ay he o she, has ang gagamitin nyo. Okay? Sumunod, saka nga pala po, itong she, pambabae po yan. Yung he, panlalaki. So, ang pinili natin ay panlalaki para sa siya. Ngayon, dito kay Mario naman. Si Mario ay nahihirapan maunawaan ito o maunawaan iyon. Kapag in English po natin, Mario has difficulty understanding it. Okay? So, ganyan lang po kadali yung leksyon natin. Pero, nakakapag-English na po agad tayo. At yung makatotohanan pang English na kung saan ay maaari rin po agad nating magamit kapag tayo nakikipag-usap. Di ba po ba? So, makikiaral po itong mga nakalagay po dito. Kasi itong difficulty po, ito po yung mga kalimitang ginagamit na salita o pinangpapartner sa kasama ang difficulty. Itong mga inilagay ko po dito. Okay? At saka nakakabuo po tayo ng tamang sentence dito sa ating aralin na ito. Okay? So, pag-aralan ng maigi at maraming salamat po sa mga nanonood at saka sa mga nag-share nitong ating video. Thank you po uli.